Nakasalalay umano sa mayorya ng Senado kung itutuloy pa o hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ayon sa liderato ng Senado na anuman ang magiging pasya ng mga mambabatas doon at kung may tutol rito, maaari pa rin namang dumulog ang ilan sa Korte Suprema. Kunin natin ang live report ni Mian Corvera. Mian. Alex, kung si Senator Francis Tolentino ang tatanungin, mababasura na ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay kung hindi raw matatapos hanggang June 30 ang impeachment trial. Sabi ni Senator Tolentino, may nauna ng desisyon ang Korte Suprema na nagsasabing anumang agenda ng isang Kongreso o ng 19th Congress ay hindi na maaaring ipagpatuloy o tumawid pa sa susunod na Kongreso. Mr. President, the Senate received the articles of... Functionally dismissed, ganyan inilarawan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na nakapending sa Senado. Sa kanyang manifestation sa pagbubukas ng sesyon ngayong hapon, sinabi ni Tolentino na kung hindi matatapos hanggang June 30 ngayong taon ang impeachment trial, otomatiko na itong mababasura. Sa pananaw niya, hindi na ito pwedeng tumawid sa 20th Congress dahil sa kawalan ng constitutional authority. Kung pagbabatayan niya mga batas, ang may kapangyarihan na tumalakay sa isang impeachment case ay ang Kongreso na nakatanggap ng impeachment complaint. Nangangahulugan ito na oras na matapos ang termino ng 19th Congress, mataterminate na rin ang anumang pending na agenda nito. Jurisdiction over impeachment is exclusive to the Congress that receives the complaint. Supreme Court rulings in Neri versus Senate and Balag versus Senate and our own Senate rules, Rule 44, Section 123, confirm that all legislative and investigatory matters terminate with the expiration of a Congress. This principle is affirmed internationally. Jefferson's Manual provides that unfinished business do not carry over into a new Congress. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Ayon sa Senador, 117 araw na ang nakalipas mula nang matanggap ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Duterte, pero ang proseso para sa impeachment trial magsisimula pa lang sa June 11. Dangerously close to the end of the 19th Congress. This delay compromises due process and undermines our role as an impeachment. Pag-amin naman ni Senate President Francis Escudero, bagamat nakatakda sa June 11 ang pagbasa ng Articles of Impeachment, nakadepende pa rin sa mayorya ng mga senador kung tuloy o hindi ang impeachment trial. Ayon kay Escudero, sa ordinaryong sitwasyon at sa kanya ring personal na paninindigan, dapat magdaos ang susunod na Kongreso ng paglilitis sa Articles of Impeachment na patatawirin ng kasalukuyang 19th Congress. Pero hindi niya maobliga ng kasalukuyang Senado ang papasok na bagong mga senador na magsagawa ng impeachment trial. Kung titignan ang mga posibilidad, pwede anyang may senador o mga mambabatas na mag-iit na hindi sila dapat magdaos ng paglilitis, bunsod ng mga teknikalidad at iba pang dahilan kung saan simple majority o 13 boto lang ang kinakailangan. Wala lang. I doubt lang. Duda lang ako na yun ang mangyayari dahil maliwanag naman ang tinatalaga ng rules, maliban na lamang kung may maliwanag at klarong basehan at rason para hindi gawin yon. Pero sa dulo, pagbobotohan pa rin yan. As I said, nothing prevents anyone from making a motion, nothing prevents anyone from putting it to a vote, nothing prevents anyone from objecting, but ultimately, it will be debated and put to a vote. Ano man ang maging desisyon doon ng mga senador, kung magdaraos o hindi ng paglilitis, maaring idulog sa Korte Suprema. Hindi naman ganun yun. Nagtanong kayo kaugnay nun, sinabi ko may posibilidad, pero hindi ko sinasabing yun ang mangyayari. I'm just being honest and frank and straightforward that there is that possibility always, always. But it has never happened in the past.
Ngayong 19 Congress, tiniyak ni Escudero na aaksyonan ng articles of impeachment na inakyat ng Kamara laban sa Vice Presidente. Itinakdaan niya sa June 11 ang pagharap sa Senado ng mga kongresista bilang prosecutor na magpipresenta ng articles of impeachment at itinakda rin ang pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court. Iniurong ang naunang petsa dahil sa mga pending bills at hindi dahil sa utos umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung bukas raw ito gagawin, baka maubos na ang oras sa debate at hindi na matalakay ang kanilang agenda. Paglilinaw niya ay kinonsulta niya ito sa ilang senador. Walaan niya siyang nalabag sa konstitusyon nang magdesisyong iurong ang pagkukonvene ng impeachment court kahit pa nakalagay ang salitang forthwith. Hindi pa nga nakaschedule para pag-usapan ito sa June 11 pa nga. Sa pagkakaalam ko, itatayo si Senator Pimentel para magtanong kaugnay nito. So hindi pwedeng sabihin ni Senator Coco na maikli lamang yon. Dahil ngayon nga, hindi dapat pag-usapan, mukhang pag-uusapan namin. So lalo na kapag yun talaga ang pag-uusapan, tinitiyak ko sa iyo, mas maraming sasabihin at mas maraming tatayo kaugnay ng iba't ibang punto sa bagay na ito. Alex, kanina sa sesyon ay tumayo ang mga mambabatas kung saan nauwi nga sa debate kung dapat nga bang simulan na ang impeachment trial. Pero ang sabi ni Escudero, ang nakatakda nilang pagsisimula ng proseso ay sa June 11 pa rin kung saan dito rin magko-convene ang Senado bilang impeachment court at manunumpa ang mga mambabatas bilang mga hukom. Kanina mula nang magsimula ang sesyon, kaninang alas 3 ng hapon, 6 na panukalang batas ang inaprubahan ng mga senador. Kabilang na dyan, Alex, yung right sizing o panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos para scale down yung mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng executive branch. Kasama na dyan, o yan yung isa sa mga priority agenda ng Marcos administration. Balik sa iyo, Alex. Ayun, sige. Mahirap kasi manghula at alamin natin sa June 11 kung anong magiging pasya ng 19th Congress dyan sa Senado. Maraming salamat sa iyo, Mian Corbera. Mata natin sa Senado.